Pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pinababalik sa ating daily devotion. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pagkat tinawag si Jesus na Lion of Judah. In Genesis chapter 49 verse 10, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nation shall be his. Si Jesus bilang Lion of Judah ay sumisimulo sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, tapang, at hariang atoridad. Sa kanya tayo nagkakaroon ng katiyakan na walang kaaway ang makakatalo sa kanyang pamumuno. Ang pangako sa Genesis chapter 49 verse 10 na ang setro ay hindi mahihiwalay sa Judah ay nagganap kay Jesus, ang pinangakong Mesayas, ang tunay na hari. Pinapakita nito na ang lahat ng salitang binitawan ng Diyos ay lubos na mapagkakatiwalaan at tiyak na matutupad. Bilang Lion of Judah, si Jesus ay hindi lamang makapangyarihang tagapamahala, kundi mapagmahal at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Pinaglalaban niya ang kanyang mga anak laban sa kasalanan, takot at kawalan ng pag-asa. Kanyang tagumpay sa krus sa kamatayan ay patunay na walang puwersa na kadiliman ng kayang pumigil sa plano ng Diyos. Dahil dito, tayo napupuno ng tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang pagkilala kay Jesus bilang hari ay nagaanyaya sa atin na mamuhay ng may ganap at pagsunod at tapat na paglilingkod sa Kanya. Hindi lang siya dapat kilalanin sa salita, kundi sundin natin ang gawa at pamumuhay. Sa pagsuko natin sa pamumuno ng Lion of Judah, natatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at matibay na pag-asa. Kanyang kaharian ay nagkahari hindi lamang sa langit, kundi higit na lahat sa ating mga puso. Para sa ating tatlong aplikasyon, ang una ay rejoice that you have come to know Jesus. Magalak tayo sapagkat ang pagkakilala natin kay Jesus ay nagdadala ng kaligtasan, pag-asa at bagong buhay. Pinapakita natin ang galak na ito sa pamamagitan ng pasasalamat, papuri at tapat na pagsunod sa Kanya araw-araw. Pangalawa ay rescue the lost through the gospel. Ibahagi natin ang mabuting balita ng Kristo sa salita at gawa upang mga nawawala ay kakilala sa Kanyang pagliligtas na pag-ibig. Maging daluyan tayo ng Kanyang habag sa pamamagitan ng pagmamahal, panalangin at patotoo. Pangatlo ay render faithful service to the King Jesus. Maglingkod tayo kay Jesus na may katapatan at buong puso. Sa lahat ng ating ginagawa, maliit man o malaki, ipakita natin ang tunay na paglilingkod sa pamamagitan ng kababaang loob, sakripisyo at patuloy na pagtitiwala sa Kanyang pamumuno.